Natapos na nga ang laban ng Gilas Pilipinas against Australia at natalo tayo by 27 points. Baon na baon tayo sa rebound, 50-38 at tinalo rin tayo sa 3-point field goals. Masyado na naman tayo nag-rely sa mga half-court sets natin na usually nagiging sanhe ng mga turnovers natin. Kaya sa turnovers, lamang na lamang din tayo sa Australia. Sa atin 12, sa Australia 5 lang. Yung isang player ng Australia na si Elijah Pepper, binaon tayo ng binaon. Sobrang daming pinakawalang 3 points nito, no? Habang ang Gilas walang maisagot kay Pepper. Masakit man sabihin, pero na-outplay at na-outcoach talaga tayo ng Australia. At kailangan nating matuto dito, no? Hindi na talaga pa pwede na lagi na lang tayong umaasa sa mga half-court sets natin. Lalo na pag mga high-caliber opponents like Australia. Pero kahit natalo ang Gilas ngayon, meron namang mga positibong bagay na makikita natin sa larong to. For example, no, si Dwight Ramos steady pa rin, si QMB maganda naging performance, AJ Edu solid din na naging performance, at yung newbie natin na si Juan Gomez Del Llano talagang palaban din. Siguro panahon na rin, no, para magkaroon tayo ng mga backup plays or backup sets sa opensa. Pwede siguro yung parang free-flowing offense ni Coach Yang or yung motion offense ni Coach Tab Baldwin. Sa ngayon, hindi talaga tayo pwedeng mag-stick lang sa triangle offense. Well, marami nagsasabi, no, na nag-work yung triangle offense against Georgia, against Latvia, na tinalo nga natin yung Latvia gamit-gamit ang triangle. Pero tandaan natin, ang Latvia nasa ibang region. Nasa Europe sila, di ba? Ang Australia, nasa Asian region ngayon. Kaya madali nila tayong may scout. At bukod doon, lagi natin sila makakalaban, kaya maaaring hindi na maging ganong ka-effective ang triangle offense pagkalaban natin ng Australia. So hindi mali si Coach Tim dito. Siguro kailangan lang natin ng konting adjustments.